Howdy everyone! Nandito ulit tayo sa pangpito. Pangpito na tayo na talakayan dito sa Basic Algebra Review Course, bebe, sa mathalino.com. Salamat ulit sa pagtangkilik. Pandemic pa rin tayo. And hopefully itong recordings na to ay tatagusto after pandemic kasi tuloy-tuloy lang naman to. Kikita pa rin to. So, umpisa natin at ito yung topic natin ngayon. The factor and remainder theorems. Ayos lang, madali lang to. Example number 1 agad. Bebe. Find the remainder when x cubed minus 5x squared plus 6x minus 4 is divided by 3x minus 2. Imamanual ko lang to, no? So, kung magka-aberya-aberya man tayo, kasi impromptu to class, pagpasensyahan nyo na. Uulitin lang natin kung meron kong mali na makomit. Okay? 3x minus 2. 3x minus 2. Meron akong problems dito na hinanda talaga. Mga dalawa lang yata. Yung mahaba-haba solution. Ito mahaba din to. Kasi isosolve ko lang sana to diretso agad ng remainder theorem. Pero napag-isipan ko na i-present ko tong dalawa. The long division at saka yung synthetic division. Para masaya. X cubed. Okay? Minus 5x squared. Tapos plus 6x. Minus 4. Yan yung ating dividend. Okay? Ang pangalan naman ito ay divisor. X cubed divided by 3x, magiging x squared na lang over 3. I-multiply natin. 3x times x cubed all over 3, magiging x cubed na lang. Tapos ito, 2x squared, x squared pala all over 3 times negative 2, magiging negative 2/3 of x squared. Okay, yung square natin dito parang hindi power. I-subtract natin. Okay? X cubed minus x cubed, 0. Negative 5 minus 2/3. Ilan yan? Mag-calculate ako dito. Negative 5. Kung sinong gumagana dyan yung utak, problema yan sa inyo. Ako hindi. Minus negative. So, plus 2/3 yan. That will be 13 over 3. Negative 13 over 3. Okay, negative 13 over 3 of x squared. Tapos, i-divide ulit. 13 over 3 of x squared divided by 3x. So, magiging negative ito. X na lang, no? 13 over 3 divided by 3 is 13 over 9. 13 over 9 of x. Multiply, magiging 13 over 3 ulit. Negative 13 over 3 of x squared. Okay? Ito pala, i-bring down natin to sa taas kasi 6x minus, nag-minus kasi tayo kanina. 6x minus 0, 6x pa rin. Tapos negative 4 minus 0, negative 4 pa rin. Okay? O, ganyan. How about dito? Negative 13 over 9 times negative 2 is positive na to. Plus 26 over 9. 26 over 9. Okay? Subtract ulit. Maging 0 yung x squared. Itong x na lang, may x tayo dito. Kasi multiply pa to. Okay, ito. 13 over 9 negative times negative 2, that will become negative, positive 26 over 9 times x pa. Okay? That's why x yan. Ayos. So we have this 6 minus 26 over 9, that will become 28 over 9. Positive. 28 over 9 of x. Okay? Tapos 4 minus 0, negative 4 minus 0, negative 4 pa rin. I-divide, negative 28 over 9 divided by 3x, magiging positive 28 over 27. Okay, 28 over 27 times 3x, magiging 28 over 9. 28 over 9 ito of x. Ito, 28 times 2 is 60, ilan yan? 40, 52. Magiging negative 52 over, tama ba? 2 times 28. Grabe, 56. Not 52. 56 all over 27. Subtract. Okay, mag-0 na tong 28 over 9. 0 na yan. Of x. So, negative 4. Negative 4 plus 56 over 27. Kasi minus, no? Negative 4 minus negative 26 over 56 over 27. That is negative 52. Negative 52. Negative 52 all over
27. So, this is our remainder. Ito yung sagot natin kasi remainder yung hiningi dito. Ano ang remainder, baby? Ito yan. That is the answer. Okay? That is by long division. Sa pangalan pa lang, mahaba talaga siya kasi long eh. Long, long division. Baka mag-expect kayo na maiksi lang yung long division. So, gawin din natin to sa synthetic division. Tingnan nyo, sa synthetic division, ganito lang. Meron tayong 1. Akyat ako ng konti. 1. Tapos negative 5. Tapos 6. Negative 4. So, paano handle natin to na 3x minus to? Actually, yung ating gagawin dyan ay gawin lang nating 2/3. Bali, parang 3x minus 2 is equal to 0. Magiging x is equal to 2/3. Yan yun na. Yun yung ating ilagay dyan sa ating bracket. 2/3. Tapos, i-bring down yung 1. Bring down the 1. Tapos multiply. 2/3. Okay. Negative 5, i-add. Negative 5 at saka 2/3. Negative 5 plus 2/3. That will become negative 13 over 3. Negative 13 over 3. Okay. I-check ko kung nagre-record ba talaga ako. Baka hindi. Okay. Nagre-record naman. Audio check. Check ko rin. Okay. Patuloy tayo. May sumagi lang sa isip. Baka hindi nag-record. Negative 13 over 3 times 2/3. Negative 13 over 3 times 2/3 magiging negative 26 over 9. Negative 26 over 9. Add. Okay? Plus 6. Magiging 28 over 9. 28 over 9. Kuha nyo yan. Tapos multiply. Times 2/3. Times 2/3 magiging 56 over 27. 56 over 27. Makita nyo dito yung kahalintulad ng mga numero doon sa ating long division kanina. Tapos subtract. Add pala, add. Minus 4. So, 52, negative. 52 over 27. And this is our answer for the remainder, baby. Actually, no, kung tingnan mo dito, galing sa sagot na to. Itong sagot na to. Tingnan mo ha. Ang ating quantity x cubed minus 5x squared plus 6x minus 4 divided by 3x minus 2 actually. Pwede natin isulat actually yan na isulat ko lang no ng buo para very clear. Isulat ko yan ng ibang kulay. X cubed. Anong nangyari doon? X cubed minus 5x squared plus 6x minus 4 divided by 3x minus 2. Yan yun na. This is equal to x squared all over 3 minus 13 over 9 of x plus 28 over 27. Yan yung ating quotient. Pero may remainder tayo na 52, negative 52. So minus 52 over 27. This is the remainder all over the divisor x, 3x. 3x minus 2. Yun yung buo natin na quotient. Kasali yung divisor. Kasali yung remainder. Yun yan. O, anong kaibahan naman ito dito? So, kung tingnan natin dito, no? Itong portion natin dito, ito yung sagot kanina. Ito yan natin kukunin. Ito naman yung nangyari. Mga pangyayari sa buhay. Ito yan. X cubed minus 5x squared plus 6x minus 4. Actually, ni-revise natin yung divisor. Ginawa natin na instead na 3x minus 2, ginawa actually natin na x minus 2/3. Yun yung ginawa natin sa divisor. So, that's why ang result nito nagiging x cubed. Ito yun. Dito na portion. Ito ay x cubed, ito ay x squared, ito ay constant. X cubed pala kanina, no? X squared pala to. Ito ay x, ito ay constant. Ito yung remainder. So, magiging, kasi cubic siya, dinivide ng linear, magiging quadratic. Squared lang to. So, magiging ano tayo? Anong kulay to? Ito yata. Anong kulay to? Okay? We have this x squared. Okay? X squared. Tapos, minus 13
over 3 of x plus 28 over 9. Okay? 28 over 9. Tapos, remainder, minus 52 over 27. 52 over 27. Anong 7 na yan? Ayaw magkuha na. Umayos ka, 7. X minus 2/3. Yun yung nakuha natin. Sir, hindi pareho. Kasi dito, over 3, over 9, over 27. Pero kung tingnan mo, no, i-divide natin both sides of the equation by 3. Divide by 3. Anong mangyari? So, kung i-divide by 3 natin to, magiging ganito siya. X cubed minus 5x squared minus plus 16x. Pangit siya. Ulitin ko lang. X cubed minus 5x squared plus 6x minus 4 divided by 3. Makita mo, i-divide 3 dito, over 3 dito. Tingnan nyo ha. Lagyan ko dito ng over 3. Hanap ako ng kulay na intense. Ito. Over 3 dito. So, ang mangyari dyan, 3x. I-distribute yan, magiging 3x. Ito i-distribute to, magiging minus 2. Yun yung original na given. So, tanggalin natin yan. Kasi dinivide natin ng 3 yan. So, lahat din dito sa right side, ma-divide ng 3. So, magiging x squared divided by 3 minus 13 over 3 divided by 3, magiging 13 over 9. 28 over 9 divided by 3, magiging 28 over 9 pala. 28 over 9, tama. 28 over 9 divided by 3, magiging 28 over 27. Pareho kanina, class. Ito ay na-divide 3, magiging 52 over 27 divided by 27 divided by 3x minus 2. Pareho lang, no? Pareho lang yan na quotient. Yan yung parehong sagot nila. By long division at saka by dito na portion, long division at saka by synthetic division. Sagot sa long division, sagot sa synthetic division, pareho lang. Okay? Ang outcome. Hindi talaga ganito. Ayan, kung mapansin mo, ang tanong kasi dito is not the quotient. Di ba? Hindi quotient ang tinanong dito eh. Ang tanong dito is what is the remainder? Doon lang tayo mag-focus. Sa remainder lang. Hindi natin kailangan to kukunin na tatlo. Diretso lang tayo dito. Okay? So far, madali lang sa synthetic division. Pero may mas madali pa dyan. At yun yung flinash natin kanina na topic, the remainder theorem. Ito yung remainder theorem. If f of x is divided by a linear divisor, x minus r, the remainder is equal to f of r. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin niyan, class? Simple lang actually. Kung meron kang polynomial in x, tapos i-divide mo, class, ng x minus r na divisor, ang remainder actually ay lahat ng x doon sa inyong polynomial, palitan mo lang ng r. Yun na yung sagot. Ganun lang kasimple. Nakuha nyo? Uulitin ko. Lahat ng x dito, palitan mo lang ng r. Ang result niyan, remainder. Saan galing yung r? Galing dito sa ating divisor. So kung i-generalize natin, no, ito yung sinabi, kung tawagin natin yan na remainder, na qx na yan, ang ating fx pala divided by x minus r is equal to the quotient. Sinabi ko ba remainder kanina? Ito pala yung quotient. The quotient plus the remainder all over the divisor. Hanya, yun na. Yan yung general niya na form. Now, kung may pagkakataon actually na required pag-solve yung fx dito kasi hinanap yung quantity or whatever the quantity ang hinanap dito. Pero may pagkakataon, class, na kailangan natin masulat yung fx. That's why pwede natin ganituhin. Fx is equal to, cross multiply to dito, maging x minus r times qx, the quotient, plus ito, cross multiply dito, makancel na yung x minus r. F of r na lang. So, very clear sa ating ginawa na ito yung ating dividend. Yung dividend natin. The dividend. Okay? Ito naman yung ating divisor. Itong portion na to. The divisor. Okay? Ito naman yung ating quotient. Dito ako sa taas. Ito yung quotient. Okay? Ito naman yung
remainder. Kanya? The remainder. Nabura. The ano yan? Remainder. Okay? Yan. Pag-usapan natin. Yan yung remainder theorem. Now, useful siya, class, kung ang pag-usapan natin, remainder lang, mamaya sa example, banata natin yan. Meron ding tinatawag na factor theorem. Ano yung factor theorem? Ito yan. If f of x is a polynomial and r is a real number, then x minus r is a factor of f of x. If and only if. Yung if and only if na yan, madalas sa mathematics yan. Okay, sinusulat lang ng ganito. If. Ito yung if and only if. Sunod siguro, ganituhin ko na pagsulat para maiksi. If and only if. Okay? Kuan talaga, panigurado talaga ito na statement eh. If and only if. The remainder, di ba? Remainder ito galing sa ating remainder theorem. Ito ay remainder. Di ba? The remainder is f of r. The remainder is 0. Anong ibig sabihin nun? Simple lang, no? Ang factor theorem actually ay specific na condition sa remainder theorem. Okay? Kapag ang remainder mo ay 0, yung sinabi, kapag ang remainder mo ay 0, ang inyong divisor, x minus r, is a factor of your dividend, f of x. Yun yung ibig sabihin. Okay? Anong ibig sabihin yung factor na yan, sir? Kung nakuha ko yan, pero anong ibig sabihin ng factor? Madali mo yan maintindihan na factor graphically. Kung puntahan natin yung ating previous na discussion doon sa mga roots ng quadratic equation, actually yung r dito ay root ng ating f of x or solution ng ating equation f of x, yung r na yan. Graphically speaking, no, ito yung ibig sabihin ng factor. Ang tawag natin yan sa calcu ay shift solve. Nakuha mo kasi doon ay yung mga roots ng inyong equation, shift solve to. Sabihin natin meron tayong cubic na graph, typical na cubic na graph ito. Okay? Ulitin ko lang para mas smooth. Ito yan. Meron tayong tatlong points na tumawid doon sa x-axis. So, ibig sabihin meron tong tatlong roots, di ba? Isang point, pangalawang point, tatlong point. Okay? Itong mga value na to, ito yung root number 1. Ito yung root number 2. R2, ito yung root number 3. Yung R3. So, yun yung mga points kung saan tumawid yung ating graph sa x-axis. Ang tawag sa R1, R2, R3 na yan are roots of this equation. Y is equal to f of x. Yun yung root niya. Okay? Root ang mga yan. Or solution ng ating equation f of x. Now, kung gusto mo ma-factor itong f of x, gusto mo siya ma-factor ito, gagamitin mo lang to. Ibig sabihin, ang f of x ay x minus r1. Pwede natin isulat yan. Ang ating y pala ay equal to x minus r1. The roots na to, ito yung factor. X minus r2, x minus r3. Ang mangyari dyan, no, kung itong r1, isubstitute mo dito sa f of x, ang lalabas niyan 0. Kasi 0 yung value ng y. Itong R2, kasi factor yan. Itong R2, i-substitute mo dito sa X. Ang lalabas sa Y, 0. Kasi 0, yun yung sabi. The remainder, 0. Walang remainder mangyari. Aha. So, kung tingnan natin sa ganitong format, class, ang f of x divided by x minus r is equal to qx na lang kasi wala tong remainder. So, kung kukunin natin yung f of x, magiging x minus r na lang times qx. Wala na yung plus dito. Wala na to na portion na remainder. Ganyan na. Yun ang ating remainder theorem at saka factor theorem. Balikan natin class yung problem number 1. Madali lang yung problem number 1 kapag gamitan natin ng remainder theorem kasi wala namang ibang tinanong dito kundi remainder lang. Huwag mo na kukunin yung quotient tulad ng ginawa natin sa una natin ginawa, nag-long division pa tayo or kahit yung anong tawag dito na mas maiksi na synthetic division. Huwag na natin gawin yun. Diretsuhin natin. The remainder, baby. Tapos ang kaso, baby. Ito yan. Ano yung remainder? That is equal to f of 2/3. Yun yung remainder. Ang ibig sabihin nito, lahat ng x dito sa ating equation, palitan mo lang to ng 2/3.
Yun yung magiging sagot. So, the remainder is 2/3 cube. Okay? Minus 5 times 2/3 squared plus 6 times 2/3 minus 4. Yan yung ating sagot. Pareho lang yan sa ginawa natin kanina. Ang mabilis dyan no, ay calc. So, kung mayroon kang calcio para hindi ka mamroblema, makita mo talaga yung equation, i-input mo lang yung equation alpha x cube. Okay? Tapos minus 5 alpha x squared. Tapos plus 6 alpha x. I-share ko pala yung aking calcu. Hindi tayo naka-calcu flash. Yan. Nag-calcu na ako. Plus 6 alpha x. Okay? 6. Ito ko sa calcu. Iba yung napindot ko, class. 6 alpha x. Okay? 6 alpha x. Nandito yung alpha x. Ulitin ko lang ha para makita. Alpha x cube. Okay? Alpha x cube. Minus 5 alpha x squared. Okay? Plus 6 alpha x minus 4. Yun. Tapos calc. Boom. Calculate. When x is equal to 2/3. When x is 2/3, palitan mo lang yung x ng 2/3. Pag calculate mo yan, lalabas yung sagot. 52/27. Yun ang ating remainder. 52 negative. 52/27. Yun. Madali lang na. Walang kuskus balungos. Kuha mo agad. Hindi ka na yan magsulat. Diretso ka sa calculate nito eh. Pag alam mo na gagawin mo lang into 2/3, tapos na ang kaso. That is the answer. Ganun kasimple yung ating problem. Using the remainder theorem. Pag hindi mo gamitan ng remainder theorem, malala siya ng konti. Number 2. Find the value of k so that x plus 3 is a factor of 3x cubed plus kx squared minus 7x plus 6. Ano yung factor? Kapag ang ating divisor ay factor class ng ating quantity f of x, ang mangyayari niyan, ang f of r ay 0. So, ibig sabihin, no, ito yung ating gagawing f of x, ito yung mangyayaring f of x. Okay, this is our f of x. Very clear yan. Ito naman yung ating x minus r. Respetuhin ng konti yung ating drawing. Ito yung x minus r. Ibig sabihin, no, yung ating r ay equal to negative 3. Yun yung value ng r dyan. Kasi x minus negative, that's why x plus yan. X plus 3. Ano daw yung value ng k? So, ang gagawin natin kasi para ay itong x plus 3 magiging factor, itong quantity na to magiging factor ng ating f of x, ang gagawin lang natin, yung remainder, gawin mong 0. Ganun lang kasimple yung logic niya. So, ang ating f of negative 3, gawin lang nating 0. So that itong quantity na to, magiging factor na to ng quantity na to, ng polynomial na to. Kasi kung hindi mo to gagawing 0 na f of negative 3, itong quantity hindi magiging factor nito. Okay? So, sinatisfy lang natin dito yung factor theorem para makuha natin yung value ng k. Ituloy natin. Ano mangyayari dito? Lahat ng x dyan, palitan mo ng negative 3. So, magiging positive 3 times negative 3 cube. Okay? Plus k. Ito yung hinanap. Times negative 3 squared. Minus 7 times negative 3 plus 6. 0 daw to. Yun na. 0 dan. What is the value ng k? Pebe. Ilan to? Calculator. Dito lang ako magpakita ng calculator kasi naka-flash na siya. Okay. We have this transpose yung 3 raised to 4. Yung quantity na to, no? Itong quantity na to ay, kung i-transpose natin to doon sa right side, ay actually negative kasi to dito. Negative 3 cube is negative times 3, negative whatever is that. 81, negative 81 ito. I-transpose, magiging positive 81. Ano? So, magiging tingnan natin, 81, positive 81 na yan. Ito ay positive na quantity, yung
Ito, positive to na quantity. Ito yung negative. So, positive, ito plus, ito minus doon sa right side. So, magiging, pati yan, i-discuss natin, no? Plus 7 times 3. Positive na yan. Tapos, minus 6. Yan yan. Tapos, i-divide natin ng negative 9. Ano? Positive 9. I-divide natin ng 9. Yung negative 3 raised to 2, coefficient ng k, divided by 9. Na-divide na ba natin? Divided by 9. Okay? Yan, 32 over 3. Yan yung sagot natin. 32 over 3. Okay? Anong nangyari doon? Nawala. Check ko lang kung nagre-record. Mali yung napindot ko. Nawala tayo. Napindot ko yung logout. Haro-haro siya. Balik ako. May shortcut kasi ako dito. Ilan yun? Negative 32. Negative 32 over 3. Yan yung sagot natin. Okay? Check ko ha. Check ko lang kung live pa tayo lahat. Okay, live lahat. Positive pala. Positive 32 over 3. Ma-check actually natin yan. Okay? 32 over 3. Natural, no? Kung ang inyong negative 3, ipasok mo dito, tapos ang value nito, ang ating fx ngayon, ay ito. 3x cubed plus 32 over 3 of x squared minus 7x plus 6. Yun yung ating equation ngayon, fx. So, kung input natin yan sa calculator, tapos mag-calc tayo, makuha natin yan. Tignan nyo, ha? You have this one. Natural, no? Parang kuha na lang to. Anyway, nandito na tayo. Ituloy natin. X cubed. Okay? Tapos plus 32 over 3. Magsisero talaga to of alpha x. Kung tama yung ating 32 over 3 na sagot. Okay? Kasi kung hindi tama, hindi yan magsero. 7 alpha x plus 6. Kung palitan na natin yung x natin, calc tayo, when x natin is negative 3. So, dapat mag-0 yan. Otherwise, mali yung ating sagot. Okay? Tingnan natin. Yun, hindi nag-0. May mali yan. Okay? 3x cubed, 32 over 3 of x squared minus 7x. So, mali yan. I-try ko dito pag change ang sign kung anong mali natin. Baka negative tayo doon. Minus, tapos calc. Negative 3. Yun, 150. Mali yung ating 32 over 3 na sagot. So, buti na lang. Check natin. Anong sagot dito pala? We have this 81. Tama ba yung 81 natin? 3 raised to 4. 3 raised to 4 is 81 talaga. 81 transpose kasi negative to. I-transpose positive. Tapos minus 6. Minus 6. Okay. Tapos plus. Ito ay positive to, no? Minus pala to. Sa kabila, minus 21. 21. Yan yun. 54 divided by 9. Divided by 9. 6 lang. Hindi ito 32 over 3. Ito ay 6 lang. Okay? Na-check natin. 6 lang ito at ito na yung sagot yata. O ma-check natin yan. Palitan natin to ng 6. Okay? Saan na yung kulay na yan? Ito yata yan. 6x squared. Yan. Yan na yung ating sagot. I-check ulit natin. I-replay lang natin yung calcu para hindi tayo mag-input ulit. Yan, palitan natin yan ng positive 6. Okay? Positive 6. Nadali lang tayo sa arithmetic kanina. Cube. Plus 6. Yan. Calc. Calc. Negative 3. Yan na yun. Yan, 0. Oha. Ibig sabihin, tama na yung ating 6. Okay? Nagkamali tayo kanina sa arithmetic. Yung mga addition at saka division lang. Hard siya. Sunod na problem. Yan yung ating problem, bebe. Ibahin ko yung view para mas malaki. Number 3 tayo. Number 3 na example. The polynomial f of x is equal to ax cubed minus 10x squared
minus 3x plus b is a factor, has a factor of x plus 5. So, ito daw ay factor nito. Okay? Ibig sabihin, kung isubstitute mo yung x is equal to negative 5, this is our x minus r. Ang result niyan, 0. When the same polynomial f of x, ito pa rin yan, is divided by x minus 2, merong remainder na negative 77. Ano daw yung values ng a and b? Ano ang a? Ano yung b? Diyan sa ating equation. Yun yung tanong. So, anong gagawin? Simple lang, no? Ito yung gagawin natin. Unahin natin tong remainder theorem. Ang una, meron tayong factor theorem. Meron tayong factor na x plus 5. Okay? So, ang ating f of negative 5, according to remainder theorem, kung remainder yung x plus 5, ang f of negative 5 pala ay 0. Yun yung ika-calculate natin. So, mangyari dito, negative 5 cube. Diba? We have this a, negative 5 cube. Tapos minus 10, negative 5 squared. Tapos minus 3 times negative 5 plus b. 0 daw to. Okay? We have this negative 5. So, negative, ilan yan? 5 cube. Ilan yung 5 cube na yan? Calculate ako dito. Iba, memorize to eh. 125 ako hindi. Negative 125 of a. Okay? 125 of a. Negative yan kasi negative 5 raised to 3 is negative minus plus b. Plus b tayo. Okay? Ito constant. Ito i-transpose natin to. Ito i-transpose natin. Ito ay 250 ito, no? 250. Negative i-transpose, positive 250. Ito positive din. So, magiging 250 minus 15. Minus 15 siya. So, 235. This is 235. Tama ba tayo? I-klaro ko lang class para sikat. 10 times 25 minus 15. Very clear siya. 235. Let us call this equation number 1. Tawagin natin to na equation number 1. Galing to sa factor theorem. Equation number 1. How about yung remainder? So, ang remainder natin, when f of x is divided by x minus 2. So, ang ating f of 2 is equal to remainder, 77. Yun yung sabi sa problem na according to our factor theorem dito sa taas, factor theorem dito, according to remainder theorem dito. So, balik tayo. What is our a times positive 2 cube? Okay? Tapos minus 10 times positive 2 squared. Minus 3 times positive 2 plus b is equal to negative 77. Ano to? Nawala yung negative dito? Negative 77 yan. Negative 77. Okay? Negative 77. Yan. We have this 8a plus b is equal to what? We have this negative 77 plus 6. I-transpose niya, no? Plus 6. I-transpose kasi ito. So, plus 6. Tapos, ito, positive, negative to i-transpose, plus 40. Plus 40. So, magiging negative 31. Okay? Negative 31. Ayos, meron na tayong another equation. Let us call this equation number 2. Equation number 2, baby. Makuha na natin yung sagot using the equation function. Tingnan nyo ha. Two equations to unknowns na function sa ating calculus. Simultaneous equation, tapos number of unknowns, dalawa. So, input ko. Or pwede mo masubtract actually yung a. Dito na, nandito na tayo eh. Negative 125. Tapos 1. Positive 1, sunod, positive 235. Okay? That is our equation number 1. Sunod, 8. Sunod ay 1. Sunod ay negative 31. The value of A ay negative 2. The value of B ay negative 15. So, from equations 1 and 2, from 1 and 2, ayos. I don't know kung naka-flash ako. Naka-flash naman ako.
Hindi ako naka-flash ng calcio kanina. I-flash ulit natin sa pag-calcio para masaya. Wala lang. Patapos na tayo eh. So, ang ginawa natin kanina, no? Menu. Alam ko, alam nyo na to, pero pakita ko lang, no? Para sa mga sakaling meron dyang hindi pa. Sakali lang. Para sakali lang. 2. So, that is 2 equations to unknowns. Uulitin ko ha. Ang ginawa natin ay menu A. Meron kasi ditong A. Yan yung equation. Tingnan nyo. Equation, saan ka na? Equation ay A. Ito yun, A. So, pindutin mo lang tong A. Tapos, simultaneous equation. Kasi meron tayong dalawang equations na may dalawang unknowns. So, simultaneous equation to unknowns. Okay? I-input natin, negative 125. Negative 125. Tapos, 1 yung B. Tapos, 235 yung constant. Okay? Tapos, pangalawang equation, 8 yung A, 1 yung B. Negative 31 yung constant. Negative 31. So, the answer is x is equal to, that represents the A. Ang B naman ay negative 15. So, we have this. Negative 2, negative 15. Okay? Bali, ito na yung ating sagot. A is negative 2. And B is, dito tayo, and B is negative 15. Yun yung mga sagot natin. Bebe! Okay? You can check that. Pwede mo balikan dito. I-plug in mo dyan yung ating fx kasi kung gusto mo na siya i-check. Yung ating fx pala ay equal to A, negative 2. X cube. Maganda rin to kasi kung may mali tayo, ma-check natin. Ma-correction natin sarili natin. 10x squared. Diba? Minus 3x minus 15. So, pwede mo i-check na kapag mag-f of negative 5 ka, ang lalabas niyan, 0. Dapat na. Tingnan nyo ha. F of negative 5. Dapat 0 to. Otherwise, mali yung ating A and B. So, we have this negative 2. Negative 5 cube. Minus 10. Bakit 0? Kasi factor ang x plus 5. Minus 3 times negative 5. Minus 15. So, i-calculate natin yan. Actually, no, para mabilis, isahan lang para pati sa mamaya, alpha x gamitin natin. Balik tayo sa menu number 1. Tingnan nyo ha. We have this negative 2. Negative 2 alpha x. Alpha x. Pwede na actually ito hindi susulat, no? Nagsulat na tayo. Tuloy na lang natin yan. Minus 10. Tapos alpha x squared. Okay? Tapos minus 3. Alpha x minus 15. Calc. Ang ating x ay negative 5. Ayan, negative 5. Dapat 0 to, in-expect natin. Kapag hindi 0, something is wrong. So, 0 siya. So, tama tayo. Now, balik naman tayo dito no, sa f of 2. Ang f of 2 naman ay what? Ang f of 2, dapat makakuha tayo ng negative 77. Yun yun. So, we have this negative 2 times 2 cube minus 10 times 2 squared minus 3 times 2 minus 15. Dapat negative 77 ang result niyan. Otherwise, may mali tayo ulit. Okay? Kanina, nag-okay na yung factor theorem. Tingnan natin yung equals. Ang x natin ay 2. Palitan mo lang. Dapat negative 77. Tama, negative 77 siya. Ibig sabihin, tama yung ating A and B. Ito na yung ating sagot. Bebe! Ito na yung sagot natin. Na-check na natin yan. Okay? Dali lang, no? The factor theorem at saka remainder theorem, interesting actually na mga problems class. Kahit simple lang siya, medyo tricky siya ng konti. Pero masaya. Ito. When a certain polynomial f of x is divided by x minus 1, the remainder is 12. Tapos na yata to? Hindi niya. The same. Hindi. When the same polynomial is divided, bakit ano yung na-number ko kanina? Ay, naparihong number 4, number 2, number 3. Number 3 dapat yan. Kaya pala nasabi ko naparihong number 4 yung na-label ko. Palitan natin yan para masaya. I-edit natin yan. Why not? Dali lang yan dito. Palitan natin to ng number 3. Napareho siyang number 4. Nagtaka ako pa number 4. Nag-i-edit ako dito class, hindi nyo nakikita actually dyan. Okay? Ibalik natin sa mas malaking view para sikat.
Yan, walang calcu. Ito, sunod na problem na tayo. Number 3 na siya, hindi na siya number 4. Number 3 na. Ito na yung totoong number 4. When a certain polynomial f of x is divided by x minus 1, the remainder is 12. When the same polynomial is divided by x minus 4, the remainder is 3. Find the remainder when f of x is divided by x minus 1 times x minus 4. Hala? Anong nangyari dyan? Natuwa kayo niyan? Kasi yung ating remainder theorem pinag-usapan kanina, no? Ang ating divisor dito actually, ang ating divisor na napag-usapan kanina ay linear lang talaga. Very clear sa ating definition dito. Tingnan nyo. If f of x is divided by a linear divisor, x minus r, I think natabunan pala yung aking drawing kanina. Tanggalin ko, class. May drawing ako kanina pala na natabunan. Yan o, natabunan siya. Tanggalin ko lang yung ganyan para makita nyo. At least makita nyo yung pinagagawa ko kanina. Huli na, pero anyway, okay lang. Okay? Makita mo dito no na ang meron tayo dito ay linear divisor. Linear divisor, very clear yan, class. Meron tayong linear divisor. Okay, anong kaibahan nito sa ating problem? Dito. Tingnan niyo. Sa ating problem ngayon. Pakita lang natin yung ating problem. Dito tayo. Dito. Nag-advance tayo. Ito yan. When a certain polynomial, when divided by x minus 1 times x minus 4. Ang ating divisor ngayon ay quadratic. Kita niyo na? Quadratic yung ating divisor. Ibalik ko lang yung aking video feed para sikat. Yan, pogi. Yeah, this one. Ang ating divisor ngayon ay quadratic actually, x squared, tapos negative 5x plus 4. Di ba? Yun yung ating divisor. Naka-factor nga lang. O, anong gagawin? Meron tayong extend lang natin ng konti no yung mas generalized class na remainder theorem. Mas buo siya, tingnan natin. Kung meron tayong quotient f of x divided by g of x, ito na 'yan. With f of x greater or equal to in degree power. So, ibig sabihin class, proper fraction. Greater or equal to in degree power than g of x. And both f of x and g of x are functions with integer powers. Ang mga powers natin dito, mga integers sa ating polynomial. Ito yan. If g of x is equal to linear, kung ating g of x ay linear, ang ating remainder class, kung meron man, constant dapat. Yun yung magiging remainder. Okay? Kung meron. Kung ang ating g of x ay quadratic, tulad nito, quadratic equation, ang ating remainder class, pwede siya linear, buo nito, pwede rin siya constant, zero lang yung a. Pwede linear, pwede constant. Okay? Ito class. Kung ang ating divisor, ang gx natin, ay cubic, tulad nito, cubic. Okay? Ang ating i-expect class na remainder ay pwede quadratic, buo yan silang tatlo. Pwede linear, mag-zero lang yung a. Pwede rin constant. Okay? Yun yung mangyari sa remainder na. And so on. So kung meron tayong quartic na divisor, tapos ang ating fx ay greater than raised to 4, ang kanyang degree power, ang i-expect mo class na tawag dito na remainder, kung meron man, okay, ay pwede cubic, pwede quadratic, pwede linear, pwede constant. Nakuha niya yan? Ganun lang kasimple. Kailan pala natin masasabi na ang inyong quantity na natira ay remainder na yon? Kailan masasabi? Di ba, nagdi-divide tayo doon sa long division class. Nung sa dulo na numero, sinabi natin remainder na yon. Bakit? Ang dahilan? Cannot be. O, yun yung dahilan. Elementary na ko, no? Kalang yan, class. Hindi na pwede i-carry on pa yung division. Kasi ang degree power ng inyong ng natira or ng remainder na natira ay less than na ng degree power ng inyong divisor. So, titigil ka na ang natira, remainder na yon. Kapag ang natira class, which is the remainder, ay less than in degree power than the divisor. Yun na yung pagtigil, pag-declare na ang natira ay remainder. So, umpisa natin to. Kasi meron na tayong divisor na quadratic. So, anong gagawin natin dito?
Burahin lang muna natin yung class. So, ito yung gagawin natin. When a polynomial daw, kung isulat natin to, ang polynomial natin, f of x, i-divide daw natin class ng x minus 1, x minus 4. Pareho pa rin sa ginawa natin kanina, no? Magkakaroon to ng qx, the quotient, di ba? Plus the remainder, yung qx natin kanina, yung pinag-umpisa natin. Linear nga lang yun, yung ating divisor doon. Dito, quadratic na. Magiging quadratic yung ating divisor, ang ating remainder class. So, mag-expect tayo ng linear na remainder. Ito yung remainder, ax plus b. All over the divisor. X minus 1 times x minus 4, yun yung ating quantity. So, para makuha natin yung ating fx, yun yung ating purpose ngayon, isolve natin yung fx, anong gagawin? So, ang ating fx pala ay equal to, i-cross multiply natin to, magiging x minus 1 times x minus 4. Q of x. Okay? Q of x. Plus, itong quantity na to, i-cross multiply mo dito, makancel. So, ang matira dito ay what? Ang matira dito ay ax plus b na lang. Ax plus b. Yun yung quantity na matira. Okay? So, i-apply natin, no? When this polynomial, ito yung f of x actually. Ito yan. When this polynomial is divided by x minus 1, pag i-divide mo ng x minus 1 plus, ito yung mangyari. Yun yung remainder. At ang sabi ng problem, ibahin ko lang kulay. Okay? Ang ating f of 1 pala ay 12. Yun yung sabi sa problem. What is f of 1? Palitan mo lang ng dyan lahat ng 1. So, ang mangyari dito, ito ay 1, ito ay 1, ito ay 1. So, ang mangyari dito, kung ito ay 1, maging 1 minus 1, 0 na tong buo. Ang matira, ito na lang. Okay? So, ang mangyari, class, ay ganito. A plus B is equal to 12. Kasi A plus B na lang matira. This will serve as our equation number 1. Okay? Equation number 1 yan. Sunod. When the same polynomial is divided by x minus 4, ang remainder, class, f of 4 ay equal to 3. Yun yung sabi sa problem. So, i-substitute natin dito. Ang lahat ng x dito, palitan mo ng 4. Ito ay 4. Ito ay 4. Ano mangyari? Maging 0 na itong buo. So, dito, magiging 4a plus b. Okay? Magkakaroon tayo ng 4a plus b is equal to 3. This will serve as our equation number 2. Equation number 2 na yan. Ayos. Palitan natin yung 3 kasi medyo nag-close siya dyan. Yan. O, equation 1, equation 2. Solve natin yung value ng A at saka value ng B. Para hindi matagal, class. Dito na lang ako. Dito na lang 4A minus A is 3A. Sulat ko na lang, ha. 3A, ito 0 na to. 3 minus 12 is negative 9. So, ang ating A ay negative 3. Yun yung value ng A. Ano naman yung value ng B? Galing tayo sa equation number 1. Ang value ng B naman ay kung negative 3 ang A, positive 15. Positive 15 yung value ng B. Okay? Kinuha lang natin yan kasi simple lang yung equation. O kung ayaw mo ng ganun, class, pwede ka two equations to unknowns. Okay? Naggamit lang ako dito ng elimination. Ginawa natin kanina. So, what is our remainder? Ito na yung sagot sa katanungan, bebe. The remainder ay equal to A x plus b. Yun yung sagot natin. Okay? The remainder, bebe. Madali lang na. That is, meron kang higher than linear na divisor. Okay? Last na problem. A monic polynomial f of x of degree 5 is such that f of 1 is equal to 1, f of 2 is equal to 3, f of 3 is equal to 6, f of 4 is equal to 10, and f of 5 is equal to 15. What is f of 6? Ay, dali lang siya. Nandyan pattern yan eh. Pattern. Kita niyo yung pattern dyan. Tingnan niyo. F of 1, 1. Tapos, plus 2, 3. Plus 2 plus, 6 to, no?
So, 3 plus 3, 6. Plus 3 na. Tapos plus 5. 6 plus 4 pala, 10. Diba? Plus 5, 15. Yun lang yun na. So, plus 6 tayo sunod. 21 ang answer. Yan yung sagot. Ha? Diba? Tingnan nyo. 1 plus 2, 3. Plus 2, 6. Plus 3 pala. Plus 3, 6. Plus 4, 10. Plus 5, 15. Plus 6, 21. Yan yung sagot. Diba? Parang ganoon lang. Actually, mali yung class. Hindi 21 ang sagot. Dapat kilalanin natin yung mga nakaharap natin dito. Okay. Itong ipipresent ko sa inyo na solution nyo, medyo mahaba to. Pero hintayin nyo lang kasi may maiksi tayo na ibang solution nito. Okay? Hintayin nyo lang kasi himayin talaga natin ang konsepto nito na gagawin natin. Basta ma-convince kayo na hindi 21 yung sagot. Kasi sinundan nyo lang yung pattern eh. 21 yung sagot kung susundan mo yung pattern. Pero hindi yung sagot para ma-convince talaga tayo. Balik tayo sa very basic talaga na definition ng f of x. Okay? Definition tayo dito. Ayaw. Ito. Balik tayo dyan. So, pag sinabing monic, anong ibig sabihin yan? Monic na polynomial. Ang inyong coefficient class ng highest degree power ay 1. Yun yung monic na polynomial. Uulitin ko. Ang ating equation ng highest degree power ay 1. Ito ay 5th degree. So, ang highest degree power natin ay 5. So, ang kanyang coefficient ng x raised to 5 ay 1. Bali, ito yung ating fx. X raised to 5. Hindi natin alam ang mga coefficients na ng iba pang mga elements ng ating polynomial. So, ibig sabihin, hindi natin alam yung coefficient ng x raised to 4. Tawagin na lang natin na a. Okay? Ang coefficient ng x raised to 3, tawagin natin na b. Ang coefficient ng x raised to 2, tawagin natin na c. Ang coefficient ng x, tawagin natin na d. Ang constant, tawagin natin na e. Yan yung ating f of x. Ang alam lang natin na coefficient ay dito sa nauna. Ha? Now, isolve natin yung a, b, c, d, and e. Yun yung purpose natin para ma-solve natin yung f of 6. Mahaba-haba to. Unahin natin yung f of 1. Tingnan nyo yung f of 1. Palitan natin lahat dito ng 1 yung x. So, ang matira dito ay 1. Ito ay 1. Ito ay 1a. Ito ay 1b. Tama na? Ito ay 1c. 1 kasi yung x. Ito ay 1d. Ito ay e. Is equal to 1 daw. So, 1 yung ating f of 1. Combine itong dalawa, mga constants. So, we have this a plus b plus c plus d plus e is equal to 1 minus 1, 0. That is our equation number 1. How about the f of 2? Ang f of 2 natin, lahat ng x dito, palitan mo ng 2. So, 2 raised to 5 is ilan? 32. Ito, 2 raised to 4 is ilan? 16 times a. Ito, 2 raised to 3, magiging 8 of b. Ito, 2 times 2 squared, that will become 4c. Dito, plus 2d plus e is equal to, sabi sa problem, 3 daw to. Okay? So, itong 32, matranspose natin sa kabila. Meron tayong 16a plus 8b plus 4c plus 2d plus e is equal to 3 minus 32, negative 29. That is our equation number 2. How about f of 3? Dito na tayo. F of 3 tayo. So, 3 raised to 5. Ilan yan? That is 243. 3 raised to 4, magiging 81. 81 of A. Ito, 3 raised to 3, magiging 27 of B. Ito ay 9 of C. Ito ay 3 of D plus E is equal to 6 daw. Okay? Copy, 81A plus 27B plus 9C plus 3D plus E. 6 minus 243 is negative 237. Nandito na tayo sa pangatlo pa lang, pang-apat. F of 4 is equal to 10. Okay? F of 4 is equal to 10. So we have this, lahat ng x dito, palitan mo ng 4. So we have this 4 raised to 5. 1 auto 4. 4 raised to 4. We have this 256 of A. 4 raised to 3. We have this 64 of A. 4 squared, that will become 16 of C. 4D plus E is equal to 10 daw. Yun yung nabanggit ko kanina. F of 4 is equal to 10. Okay? I-combine tong dalawa. Copy nito. 256 of A, 64 of B, 16 of C, plus 4D, plus E,
Ang mangyari nito, 10 minus 1024, that will be 1014, negative. Okay, 1014. Yan yun. Finally, we have this f of 5. F of 5 tayo. Lahat ng x dito palitan ng 5. Maging 5 raised to 5. Ilan yan? 3125. Malaki-laking numero. 5 raised to 4. Okay. 5 raised to 3. Ito yan. 125. 5 squared. That will be 25c. Dito class ay 5d plus e is equal to 15 daw. Okay. I-combine tong dalawa. So, meron tayong copy. 625a plus 125b plus 25c plus 5d plus e is equal to 15 minus 3125. That will become minus 15 to 3110 negative. Okay? Anong gagawin sunod? Kailangan natin makuha yung A, B, C, and D. At saka E. Kailangan natin yan makuha. So, i-eliminate natin yung E. Dito tayo. Ito na equation minus ito na equation. Okay, 16 minus A, 15A. 8 minus B, 7B. 4 minus C, 4C minus C, 3C. 2D minus D, D na lang. E minus E, 0 na. Wala nang E. Negative 29 minus 0, negative 29 pa rin. Okay? Dito tayo. 81 minus, itong dalawa, isubtract natin. Ito minus nito. 81 minus 16. 65 of A. 87 minus 8. 27 minus 8 pala. Ilan yun? 19 of B. Ito, 9 minus 4. 5 of C. Ito, 3 minus 2. 1 of D. Dito, E minus E, 0. Negative 237 minus negative. So, plus no. Negative 237 plus negative 29. That will be negative 208. Okay? Tama? Negative 237. Parang 237. Parang ang layo. Tama, 29. Ang sa isip ko, 9 lang. Okay? 29 pala. Tama. Okay? Sunod. Ito minus nito. Itong equation na to minus equation sa taas. So we have this 256 minus 81. 175 of A. 64 minus 27. Okay? 37 of B. 16 minus 9. Okay? That will be 7C. 4D minus 3D. D uli. Tapos ito, A minus E, 0. Ito, negative 1014 minus negative 237. Makuha natin yan. 777 negative. Finally, ito minus nito. Okay? So, 625 minus 256. 369. Sunod, 125 minus 64. 61 of B. 25 minus 16. Haba no? 9C. 5D minus 4D. Hindi na lang. Tapos, E minus E, 0. Ito, negative 3110 minus negative 1014. Meron tayong 2096. Meron tayong 4 equations for unknowns. Kung ang inyong calculator class ay not capable of solving 4 equations for unknowns, pwede mo pa ito ma-reduce into 3 equations, 3 unknowns. Kasi madali lang pag-eliminate ang D. Ito minus nito, tapos ito minus nito, tapos ito minus nito. Nakakuha ka ng 3 equations, 3 unknowns, free from D at saka from E. ABC lang matira, masolve mo na yun. Pero dito, dahil ang ating calculator class ay capable of solving 4 equations for unknowns, diretso na tayo sa ating calcu. Okay? I-feed ko lang yung calculator. Yan. Tingnan natin. Calculator na tayo. I-input natin yan. Menu A. That is equation. Tapos polynomial. Simultaneous equation. 4 unknowns. Okay? 4 unknowns tayo. So 15. We have 7. 3. 1. Negative 29. Okay? Sunod. 65. 19. 5, 1, negative 208, negative 208. Sunod, 175, 37, 7, 1, negative 777. Nagsobra ng 7. Okay? Sunod, 369, last na to na equation. 61. 61, sunod 9. Sunod ay 1 for D. May 1 lahat, yung D, no? Negative 2096. Negative 2096. Masolve na natin silang apat. Una yung X, 2096, not 296. Negative 2096. Okay?
Yan yun. Buti nakita natin agad. Balikan sana natin yan. Ang ating A ay 15. Yun yung A. Ang ating negative 15 pala. Ang ating A ay negative 15. Ang ating B ay 85. Ang ating C ay 224.5 negative. Ang ating D ay 274.5. I think may lista ako dito. Tingnan nyo. A is negative 15. B is positive 85. Okay? Ang C ay something 0.5. 224.5. Ang D ay positive 0.5 din. May 0.5 sa doon. 274.5. Nakuha na natin yung apat. Okay? Balik tayo sa equation number 1. Dito tayo para masaya. I-solve natin to. I-substitute natin to. Negative 15. I-transpose positive 15. I-transpose minus 85. I-transpose plus 224.5. I-transpose minus 274.5. Makuha natin yung E. Positive 100. No, negative pala. Negative 120. Kompleto na class yung ating equation. F of x. Kung i-substitute na natin, ito na yung ating f of x. X raised to 5 minus 15x raised to 4 plus 85x cubed. Tapos minus 224.5x squared plus 274.5x plus minus 120. Yan yung ating equation. Ang hinanap natin ay f of 6. Anong gagawin? Lahat ng nandito sa equation natin, palitan ng 6. So, i-input lang natin yan sa calculator. Tama na, naka-calculator view pa tayo. So, i-input natin yan. Para mas madali, anong gamitin? Calc ang gamitin, class. Mode 1 tayo. Menu 1, we have this alpha x raised to 5. Ipakita lang natin dito para sikat. Alam ko, kuha nyo to, pero ipakita ko lang. Minus 15 alpha x raised to 4. Okay? Plus 85 alpha x cube. Cube tayo. Ito yan. Tapos, bumalik ako sa cube. Minus 224.5. Minus 224.5. Okay? Alpha x squared. Alpha x squared pa tayo. Tapos plus 274.5 plus 274.5 alpha x. Okay? Finally, we have this constant minus 120. Yan yung buo nating f of x. Tapos, calc. Huwag pindutin yung equals. Calc tayo. X ay 6. That is f of 6. Yun yung sagot natin. Boom! 141. Bebe! Yun ang ating sagot. Tingnan nyo. Ang f of 6 natin ay 141. Yun yung sagot. Yun yung haba ang solution na yan. But examination-wise, class, natural, no? Inappropriate na solution. Hindi talaga ganito yung ating solution, class. Ako bilang isang review instructor, aking mga students ay nagpe-prepare para sa board examination, hindi talaga namin, ini-introduce pa rin, pero hindi yan yung solution talaga. Gusto nyo tingnan ng mga solution natin na mga tawag namin dito pinakaingat-ingatang solution ng review center. Pero i-reveal natin to dito, class. Walang problema yan. Okay, nandito tayo. Nag-enroll kayo eh. Malalaman nyo yan. So, anong gagawin natin? Malalaman nyo rin to sa ibang source eh. Dito na nyo lang kukunin. At least nauna kayo dito. Hindi naman to unique sa ating class. Marami na kasi itong nauna sa atin. Sila yung mga pagkukunan natin. Sa maka-discovery lang. Okay? Hindi naman tayo yung mathematician na nag-initiate ng mga bagay-bagay. Nag-initiate din tayo, pero hindi yung mga pareho nila ni yun na record sa history. Hindi gano'n na. Okay? So, ito yon. Ang gagawin natin dito, class, isulat lang natin to. Ganito lang, ha? Okay? Ito. Ang f of 1 ay 1, di ba? Isulat lang natin yan, 1. Ang f of 2 ay 3. Ang f of 3 ay 6. Ang f of 4 ay 10. Ang f of 5 ay 15. Okay? I-add mo yung dalawang numero. So, magiging 4. I-add mo to, magiging 9. I-add mo to, magiging 16. I-add mo to, magiging 25. Okay? 25. Tapos i-add ulit ito. 4 plus 9. 13. 9 plus 16. Ilan yan? 15 na. 25 pala. 25. Tama.
Ito, 16 plus 25, ilan yan? I-add ba yun? I-minus? I-minus pala. Hindi ito i-add class. I-minus, sorry. I-minus pala ito. We have this 2. 6 minus 3 is, i-check ko kung i-ko natin. I-minus yung naalala ko eh. I-minus natin. Pero para sure, i-check ko lang class. Okay? Yung mga, ay wala pala ako dito. Hindi ko ginawa eh. Nagre-rely ako sa memory. Okay? Ay na-recall ko class, i-ko natin eh. I-minus talaga. Anyway, kung hindi natin makuha, mali yung minus o mali yung plus. Ito yan. Balikan natin. Para mas malaki, ipakita ko yung, hindi natin kailangan actually yung calculate dito ngayon. Okay, we have this buong feed. Yan. We have this one. 6 minus 3. 3. 10 minus 6, 4. Dito ay 5. Okay, i-subtract natin to 1. Subtract natin to 1. Subtract natin 1. Subtract dito 0. Subtract dito 0. Okay? Anong sagot? Ayos, subtract yun ha. 3, ang ginawa natin class ay 3 minus 1, tapos ito yon, 6 minus 3, ito yon, 10 minus 6, ito yon, 15 minus ito yon, tapos 3 minus 2, ito yon. Sa baba, ang sa baba class ay difference ng nauna minus the previous. Okay, sa taas. So, ang mangyari dito, kukunin natin to na value. Ito na. Mayroon pang isa dito. 0 minus 0. Para kompleto lang. Wala lang. Para kabalbalan lang to class. Okay, 0 minus 0, 0. So, ito yung kukunin natin. May iba kasi dyan na hindi nagsisero dyan eh. Kaya para mas kompleto. Para hanggang sa dulo ka ng inyong inverted na triangle. Sum up natin yan. Ang ating f of 6, ito na yan. Di ba may nauna tayong 5? 5 factorial. Plus 15 plus 5 plus 1 plus 0 plus 0. Yun yung sagot. Boom! That is the f of 6. Paano? Bakit nangyari yan? Medyo mahaba-habang usapan yan. Meron tayong mga nakapatong pa dyan na pinagpatuhan. Huwag nating pag-usapan dito. Okay? I-calculate ko class. Kasi ito ay 21, no? So, 5 factorial plus 21. Bakita ko lang uli yung calculate. That will become 5 factorial. Ang factorial natin ay nandito. Plus 21. Yun yung sagot natin. 141, bebe. Okay? Ganon pa rin, bebe. Ayos. 141. Ayos lang. So, kung may tanong kayo niyan, pwede kayo actually para ma-discuss. Hindi na natin dito sa discussion, no? Kung may tanong kayo, bakit? Kasi mahaba-haba ang discussion na yan. Worth ng isa pang video uli. Mahaba-haba kasi ang discussion, bakit yan naging ganyan. Okay? Hindi natin pag-usapan dito. Anyway, not part of our topic actually. Nangyari lang na may f of something. F of x. So, pinatos na natin. Okay? Hanggang sa muli. Ito na yung dulo ng ating discussion para sa set na to. Okay? Kita-kita tayo sa sunod natin i-upload. Ano ang sunod ba natin dito? Ano yung sunod natin? Tingnan ko ha. Ang ating sunod na topic sa course na to ay something about, kasi polynomial tayo dito eh. Partial fractions. I-share lang natin. We have this, sana tayo malayo-layo na tayo eh. Malapit na tayo sa mga verbal problems actually. Remainder theorem, mga partial fractions nga, sunod variations and proportions. After that topic, mag-quiz ulit tayo, magkakaroon tayo ng mga verbal problems na in algebra. Masaya yon, lalo na yung mga madalas na lumalabas sa board examinations. Masaya talaga. Mga verbal problems. Pipigain yung utak natin. Okay? So, i-end ko na yung ating discussion ngayon sa araw na to. Okay na. Bye-bye. Paalam. Stop recording.